because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. The Lord has done for us. Give thanks. The Lord has done for us. Give thanks. Praise the Lord. Magandang umaga po. Salamat po sa Diyos. Kung naalala po ninyo yung ating mga alkansya, ano po, start na po natin na dalhin sa church, ano po. Ito pong sa akin, baka kung mahina-hina ka, hindi na, punong-puno po ito. Ano po, ng tig 20, tig 10, tig 5, ano po. Ayan. So, dalhin na po natin. Ang last year po ay ginamit natin dito po sa pagpintura dito. Ano po? At yan, pagpintura po diyan. At meron pong sobra, mahigit 9,000 doon po sa pagpintura, ano po. By the way, si Brother Rufing po ang nagpintura nito, no? Palakpakan naman natin si Brother Rufing. Siya po yung bumibili ng gamit at saka tapos halos lahat siya, ano po. Yung pong sobra na 9,000 dito po sa pagpintura kasi more than 38,000 po yun. Pinta-start na po natin yung, kung mapansin po ninyo, meron tayong bodega dito, pero hindi po talaga bodega yon, banyo po yon. Ano po, dalawa yung ating CR. Within the week ay matatapos po, no? Kasi nag-start po ng Wednesday yata yung nagtrabaho. Ano po, so yung pong sobra na 9,000 ay pinag-umpisa na po natin dito. Kasi meron tayong water closet. Tapos pag water closet, ito pong Doro. Meron na po tayo noon, binili na natin noon pa. Papalagay po natin, tapos papatiles natin yung dyan, yung banyo po dito. Maliban po dito sa banyo natin na existing. Ano po. So, yung pong magiging alkansya natin, magkukulang po yung dito, yung budget natin, kukunin po natin dito. At meron pa tayong mga ibang project na pag-uusapan po ng mga leaders. Ano po. So, ayan po. Meron din planning po ang mga leaders. Ito po ay sa 20 and 21. Kaya lang yung 21 ng 1:30 pala ay meron din tayong pupuntahan na parang missions conference. Ang speaker po ay si Doc Fidel Monson ng ating pong
Assistant General Superintendent dito po sa Pampanga. So, kung loobin ng Panginoon, matuloy po yung ating planning ng 20 and 21. After that, ay diretso na tayo doon sa dito po sa Pampanga. Ano po, 1:30 po yung ano doon, yung gawain doon. Ayan. Kung meron po kayong mga Biblia, ay buksan po natin sa Philippians chapter 3, verse 10, and also sa Romans chapter 8, verse 29. Philippians chapter 3, verse 10. Ang sabi po ay, I want to know Christ. Yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. So Romans 8:29. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataon pong ito na inyo pong ibinigay so that we can honor you and praise you and worship you. Salamat po, O Diyos, sa kaligtasan na meron kami. Salamat sa paggabay mo sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, kahit ni minsan ay hindi mo kami iniwan at pinabayaan. Manatili, O Diyos, ng aming mga buhay ay mas sentro sa aming Panginoong Yesukristo. Magnasa, Panginoon, kami na lalong makilala ang Panginoong Yesukristo sa aming pong mga buhay at magkaroon ng transformation, pagbabago, Panginoon, sa aming pong mga buhay, and so that we can share Jesus Christ to everyone. Inihiling namin, O Diyos, na may pangaral ang iyong mga salita, na mayroong kapangyarihan, may pangaral ng tama at ng ayon sa inyong kalooban. And Lord, we entrust to you our lives, we entrust to you the worship service today. We honor you, Lord. This is what we pray in Jesus' name. Gusto po natin i-welcome si Pastora Saleh. Kasama po natin siyang nagpapastor sa Hope in Christ. Ano po? Diyan po siya. Siya po ay nakipagsamba sa atin ngayong umaga. Hallelujah! Ang puso po ng ating pananampalataya ay hindi po patungkol sa mga programa. Bagamat tayo po'y gumagawa ng mga programa upang kung minsan yun po yung ating maging mga goals, tina-target, ano po. It's not about programs that we follow. And it is not also about denomination. Tayo po ay bahagi ng denomination, ano po, na identified po tayo doon. Bagamat meron tayong denomination and we are identified with that denomination, ang Assemblies of God. Ano po? But that is not the heart of our faith. Bagamat meron po tayong mga sets of religious activities because we are a church. Ano po? At meron tayong mga activities na ginagawa, kagaya po yung binanggit ko, mga announcement kanina, meron tayong planning, meron tayong mga pupuntahan na mga missions conference. But they are not, our faith is not about religious activities. The heart of our faith is a person. The heart of our faith is Jesus Christ. Kaya parati po nating sinasabi na si Jesus ang siyang sentro ng ating buhay. Si Jesus ang sentro ng church. And in fact, the Bible says that Jesus Christ is the head of the church at siya po ang nagmamay-ari ng church. Even this church. Christianity is not about a belief system. It is about a relationship to God. Amen.
At ito pong relasyon na ito po ay buhay na relasyon sa Diyos that would transform our very lives. Ano po, hindi pwede na meron tayong profession of faith. We profess our faith. Sinasabi natin, ito ang aking mga pinapaniwalaan, naniniwala ako sa Panginoong Yesukristo, naniniwala ako sa Diyos, pero walang transformation. Sabi nga po sa Tagalog, ito ay kabalintunaan. Ano po? Hindi pwede na tayo ay merong relasyon sa Panginoon at hindi matransform yung ating mga buhay. There should be transformation. And after that transformation, ay nandun po yung tayo ay hahayo, ibabahagi ang pag-ibig ng Diyos. Ibabahagi ang kaligtasan na meron tayo kay Kristo. The Christian life can be summarized in 3 movements. Know Christ, become like Christ, and share Christ. Kailangan nating ipamuhay ang buhay na ito. Bilang mga mananampalataya, ipamuhay natin na si Kristo ang sentro ng buhay natin. Siya ang lahat-lahat sa atin. Siya ang may pakialam sa ating mga buhay. Siya ang nagmamay-ari ng ating mga buhay. Ano po? A life that is centered on Jesus Christ. At kung si Kristo, siya po ang tunay na sentro ng ating buhay. Siya ang Lord and Savior ng ating mga buhay. Knowing Him leads to becoming like Him. Know Him. Sabi ni Paul, ito yung kanyang thrust ng kanyang buhay. Ito yung kanyang reason ng kanyang buhay. Ano po? Sabi niya, I want to know Christ and the power of His resurrection. Iyon si Paul. At dapat maging ganun tayo na po, kilalanin si Kristo. At pag nakikilala natin ang Panginoong Yesukristo ay nagiging kagaya po natin siya, which leads to sharing Jesus Christ. Let us reflect on these 3 truths. Ano po? Ang mensahe pong pamagat, Christ-centered life. Si Kristo ang lahat-lahat. Si Kristo ang sentro ng buhay natin. Siya ang lahat-lahat sa atin. Una po, know Him. Ang sabi ni Paul, that I may know Him, that I may know Christ. Philippians chapter 3 verse 10. Ang pagkilala sa Panginoong Yesukristo, ito po ay personal. Hindi lamang po ito information. Hindi lamang yung, kakilala mo yung isang tao, ano po, halimbawa yung mga prominenteng mga tao, kilala natin sila, alam natin ang kanilang mga resume, yung kanilang mga na-achieve sa kanilang mga buhay. Alam natin sila, kakilala natin sila. Pero hindi kagaya ng pagkakilala natin dun sa ating mga mahal sa buhay. Hindi kagaya ng pagkakilala natin sa ating mga spouses, ano po, kaya sa mga anak po natin. Na knowing Christ is personal. It's not just merely information or informational. Ano po? We not just know about Jesus. We know Him personally. Mayroon tayong relasyon sa Kanya. Alam natin, nasisense natin ang Kanyang presensya. Alam natin ang banal na Espiritu ay kumikilos. We know Him. Ano po? Knowing Him is having a relationship with Him. Nung tayo ay malayo sa Diyos, ano po, nung hindi pa natin tinanggap si Jesus as our Lord and our Savior, wala tayong relasyon sa Kanya. Kailan nag-uumpisa ang relasyon natin sa Diyos? Nang tinanggap natin si Jesus as our Lord and our Savior. Di po ba sabi ng John chapter 1 verse 12, lahat ng mga naniniwala tumanggap sa Kanya or tumanggap at naniwala sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Nag-uumpisa ang relasyon natin doon. That when you receive Jesus Christ, then when you believe in Jesus Christ, you become a child of God. Hindi po automatic na ang isang tao ay nagiging anak ng Diyos. Nagiging anak siya ng Diyos kapag naniwala siya at tinanggap niya si Jesus Christ. John chapter 1 verse 12. Not just knowing about Jesus, but knowing Him personally.
Meron kang relasyon sa Kanya at ang relasyon mo sa Kanya. Anong relasyon mo sa Diyos? Ang relasyon mo sa Diyos ay siya ay iyong Ama. He is your Father. John 1:12 pa rin po, sabi niya, binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. You are a child of God. Based on John chapter 1 verse 12, you are a child of God, ma-restore ang iyong relasyon. Nung sinabi ni Jesus Christ, this is how you should pray. Our Father in heaven. Diba? You can call God now your Father. Ano po? Ibig sabihin, mayroon kang relasyon sa Kanya. Ang Diyos na ito ay malapit. Ang Diyos na ito ay hindi po malayo. Bakit natin sinasabi na kailangang magkaroon ng relasyon? Sapagkat ang relasyon pong ito ay nasira at wala tayong relasyon sa Diyos dahil ang relasyon natin sa Diyos ay nasira ng kasalanan. Kailangan pong ma-restore ito. Kailan ma-restore? Nang tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior. Sin destroyed our relationship with God, but Jesus restored that relationship with God, and we can now call God our Father because of Jesus Christ. Praise the Lord. Amen. Hindi pa kayo nagagalak doon? Amen. Ako po nagagalak. Pwede kong tawagin ang Diyos. My Father, our Father in heaven. Ibig sabihin, my relationship with God is restored. Ano po, dahil sa aking pananampalataya kay Kristo at kayo rin. Ganon. Ano po? Knowing Him personally. At makikilala natin ang Panginoong Jesus sa pamamagitan po ng mga ito. Una, His Word, Scripture, ang Biblia. Ano po, makikilala natin ang Diyos. Makikilala natin si Jesus Christ through the Word of God. Ang Scripture po, o ang salita ng Diyos, it reveals yung heart ng Diyos, it reveals yung will ng Diyos. Ang sabi po ng John chapter 5 verse 39, you study the Scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. Sabi niya sa kanyang mga kausap, pinag-aralan niyo ang salita ng Diyos. Dahil iniisip ninyo na ang mga ito, bibigyan ka ng buhay. Ano po? You have eternal life in the Scriptures, ang sabi ni Jesus. Tapos yung kasunod na salita po ni Jesus, ito, these are the very Scriptures that testify about me. Bakit hindi nyo ako makita doon sa mga pinag-aaralan nyo na Scriptures na yan? These are the Scriptures that testify about me. So paano natin makikilala si Jesus Christ? Through His Word, because these are the Scriptures that testify about Jesus Christ. Magpapatuloy po tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Magpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lamang sa church, kundi sa ating sa mga bahay natin. Kung nasaan man tayo, magpapatuloy tayo dapat in His Word because we can know Christ through His Word. We can know Jesus Christ through prayer. Ang prayer po ay two-way communication. Nagpipray pa po ba tayo? Hindi lamang tayo nagsasalita sa Diyos, kundi dapat makinig din tayo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Seek God, not only the things, material things that we can receive from the Lord, na tayo po ay mananalangin. But we seek His face. We seek His favor. We seek His presence. Ang sabi ng Jeremiah 29 verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ang Diyos ay hindi po malayo, hindi po nagtatago ang Diyos. When we seek His face, when we seek His presence, ang Panginoon ay matatagpuan po natin. So, yung natin ay seek the Lord. Mag-pray tayo, we seek the Lord. Pero maliban po doon sa pag-seek natin, paghanap natin, pag nasa ng presensya ng Diyos sa ating mga buhay, we should hear His voice. Hindi lamang po tayo ang magsasalita, kundi hayaan natin ang Diyos ay magsalita sa atin. Sa pamamagitan
ng kanyang salita, ang Biblia, at magsalita rin siya, ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. My sheep hear my voice, ang sabi po ni Jesus, and they follow me. Ibig sabihin, matuto tayong makinig ng salita ng Diyos, ng kanyang kalooban para sa ating mga buhay. We know Him through His Word, through prayer, and through obedience. Ano po? We know Him more as we walk with Him. Ano po? Si Abraham, ano po? Tinawag siya ng Panginoon. Abraham, ano po? Punta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Hindi naman niya alam yung pupuntahan niya, no? Pero kailan niya kailan nire-reveal ng Panginoon ang kanyang kalooban ay yung first step ay yung obey. You obey first. Hindi siya muna nagsampung lugar. Panginoon, kailangan ko munang masigurado. Ang dami kong iwan dito eh. Siguraduhin ko muna para alam ko yung pupuntahan ko, Lord. Si Abraham po, sabi ng Biblia, siya po ay sumunod. Ano po? Kasing sabi ng Panginoon, punta ka sa lugar na sasabihin ko sa iyo. Kailan nare-reveal yun? Unti-unti. Nung siya po ay sumunod. Ano po? Nalalaman ang kalooban ng Panginoon sa ating pagsunod. Nalalaman natin ang Panginoon sa ating pagsunod. Nakikilaan natin siya. We know Him more as we walk with Him. Amen po ba doon? Ang pagnanasa na lalong makilala si Kristo ay foundational po sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Because you cannot follow, you cannot imitate, or you cannot share someone you do not truly know. Wala kang confidence. Ano po na-share? Hindi mo man siya kakilala. Paano mo siya si-share? Ang isang tao, paano mo siya share kung di mo naman kakilala? Paano mo siya susundin? Di mo kakilala. Paano mo siya gagayahin? Di mo siya kakilala. You cannot follow, imitate, or share someone you do not know. Kailangan nating makilalang lalo ang Panginoon. Yun yung maging desire po natin. All the days of our lives. Kagaya ni Paul, I want to know Christ. I want to know Christ. Everything else, ano po, para kay Paul, ano po, ay, ano yan, walang kwenta. Ang tanging hangarin ko ngayon, sabi niya, tanging hangarin. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lalong makilala si Kristo. So yung mga initial na pagkakilala niya ay dapat para sa kanya ay lalong makilala niya. Ano po? At ito yung ng buhay po natin. Yung dahilan ng buhay natin ay lalong makilala si Kristo. Ano po? We know Him more as we walk with Him. Ano po? Ang sabi po ng salita ng Diyos, Jesus should be our all. Siyang lahat-lahat sa atin, siyang dahilan ng buhay natin. Siya yung lahat-lahat po sa atin. Sinabi yan po ni Paul sa Acts chapter 17 verse 28, for in Him we live and move and have our being. Sino yung Him dyan? Makikita natin sa verse 16 ng Acts kung sino ba yung sinasabi po na doon. For in God we live and move and have our being. He is our all. And in all, si Jesus po, siyang lahat-lahat sa atin. Amen. And we should desire to know Him more. At sana ito po ay, dinadalangin ko, ito ay ilagay ng Diyos sa ating mga puso na maging passionate tayo sa ating Panginoong Jesus. Ito ay dalangin ko sa personal kong buhay na maging passionate ako parati sa Panginoon. At ang nasa ko para sa bawat isa sa atin that we always be passionate for Jesus Christ. Ano po? Siyang lahat-lahat sa atin. Siyang lahat-lahat sa atin. Siyang pagnasain natin. Yung Tagalog ko. We desire Him. Be passionate for Him. Amen. Know Christ. Be like Him. Be like Christ. Ang sabi po ng Romans 8:29, that we be conformed in the image of His Son. We be like Christ. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Ang sabi po ng Philippians chapter 2 verse 5.
Ang goal po, God's goal for every believer is not only salvation. Praise God, we have salvation. Ano po? Hindi lamang po yon. Marami pa ang niisip at pinaplano ng Diyos para sa atin. One of which is salvation. Salvation is not just rescue from sin, but salvation is transformational. Ibig sabihin, yung Diyos, ang Diyos ay binabago po ang buhay natin upang maging kagaya natin si Kristo. To be Christ-like. Mahirap, ano po. Kung minsan may mga justification tayo, tao ko mo. Unahan mo talagang taon tama naman. Pero kung minsan, gina-justify po natin. Ano po? Kaya ba to be Christ-like? By the grace of God. By the power of the Holy Spirit. Hindi natin kakayanin po yan, pero nandyan ang tulong ng Panginoon. Ano po? God's goal for every believer ay matransform yung mga buhay natin, maging kagaya natin si Kristo. Papunta tayo doon. Mangyayari yon? Mangyayari po. Bakit? Tingnan po ninyo. Ang church, tayo yun. Ano po? At hindi lang tayo, mga naniniwala kay Jesus Christ, mga totoong naniniwala kay Jesus Christ. Ang church, ipipresent ni Jesus Christ sa kanyang sarili, radiant, without blemish. Sinabi ba yun ni Paul? Sinabi po niya yon. Ibig sabihin, pwede na tayo po ay makapamuhay ayon sa panuntunan ng Diyos at maging kagaya si Kristo. Amen. Bakit pa sasabihin ni Paul, be conformed to the image of His Son? Hindi naman pala mangyayari. Ibig sabihin, pwede. Bakit pa sasabihin ni Paul na your attitude should be the same as that of Christ? Kung hindi naman pala pwede. Pwede. Sa biyaya ng Diyos, pwede. Amen. Being like Christ means having His character. Ano yung character ni Jesus Christ? Humility. Yung Kristiyano, gusto niya, mas nag-enjoy siya doon sa may pride siya. Pero hindi kalooban ng Diyos. Tinatawag tayo upang magpakumbaba. Hindi po magmataas. Piliin natin kung ano ang sinasabi ng Diyos na magpakumbaba, magpatawad, kasi ang sabi ng Panginoon, God opposes the proud but gives grace to the humble. Why not choose to be humble? Na ito ang kalooban ng Panginoon at ang Diyos doon sa kanyang time ay tataas tayo. Kaysa doon sa ang Diyos ang siyang mag-uupo sa iyo. Tumod keng Lord. Having His character, humility. Ang Panginoong Jesus sa John chapter 13, kinuha niya yung palanggana, naglagay ng towel dito po sa kanyang waist, at pinuntahan yung mga disciples na nung gabing yon at mga ilang araw na yon, pinag-uusapan nila kung sino ang pinakamagaling sa kanila. Pinag-uusapan nila kung sino yung uupo sa kanan, sa kaliwa ng Panginoon. At sila ay merong mga alitan dahil doon, dahil sa pride. Pero si Jesus, on that night, walang gustong maghugas ng mga paa, ng mga sila-sila, walang gustong maghugas. Sino ang naghugas ng mga paa? Si Jesus. Yun ba ay para si Jesus ay ito ba ang kanyang inisip? Bahala ko, Ken. Yakong nang manos, karing rin bang kanita, i-rebuke na kayo. Ganon ba yun?
Maliwanag po ang verse 1. Ang verse 1, sinasabi po niya sa John 13 verse 1, na ang Panginoong Jesus, He would show the full extent of His love. At pinakita ng Panginoon ang kanyang pag-ibig para sa kanila sa pamagitan ng paglilingkod sa kanila. Humility, service. The Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Character of Christ. Humility, love. Love. Ano po? Nandun yung kanyang pag-ibig. Nandun yung kanyang pagpapatawad kay Peter. Pagpapatawad sa pag-restore sa kanila. Having His character, obedience. Oh, Jesus, obedient siya ba? What a God, yeah. Tingnan po natin ng Philippians chapter 2. Balikan natin ng Philippians chapter 2. Mag-umpisa po ako sa verse 5. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, He humbled Himself, humility, by becoming obedient to death, even death on the cross. Obedient to death, even death on the cross. Our obedience to God shows our love. Makanano tayo pong papakiting lugod tamo keng Diyos? Praise God, when we worship Him, we can show our love for God. Diba? Overflowing of our hearts to God, we say, Lord, I love you. Love you, Lord. When we worship Him, thank you, Lord. Thank you for your love. I love you, Lord. Maliban po doon. Maliwanag ang salita ng Diyos, if you love me, obey my commands. Hindi ba't yun yung maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos ng pagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos? Our obedience. Paano natin susundin? Saan tayo susunod? Sa salita ng Diyos. Kung ano ang mga inuutos nito. Pag sinusunod natin ang mga yan, iyan ay nagpapakita ng ating pong pag-ibig sa Diyos. Having His character. Pangalawa po, having His values. Holiness. Ano po? Kabanalan. O, banal ba tayo? Without holiness, ang sabi po ng Biblia, no one can see God. Dapat banal tamo. Nung waling tayakiting Lord. Makanano po waring banal. Ang banal, di po ba, ay ito. You are set apart for God. Set apart. Inihiwalay para sa Diyos. Ikaw ay nakihiwalay para sa Diyos. Ano po? Ang mga bagay-bagay ay nagiging banal kapag yan ay siniset apart mo para sa Diyos. Ang iyong buhay ay nagiging banal kapag yan ay siniset apart mo para sa Diyos. That is holiness. We live His values. Ano po? Compassion. Living His values. Yung pong compassion. Mayroon pa ba tayong compassion sa mga tao, sa mga wala sila sa Panginoong Jesus? Alam natin na sila po ay mapupunta sa kaparusahan. Sapagkat yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. John chapter 3 verse 18. Ano po? Tingnan po ninyo.
Ang 3:18, ito, whoever believes in Him is not condemned. But whoever does not believe stands condemned already because they have not believed in the name of God's one and only Son. They are condemned. Walang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. They are condemned based on John 3:18. Ang sabi ng salita ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except by me. Sa pamagitan lang ng Panginoong Hesukristo. No other name under heaven that man should be saved other than the name of Jesus Christ. Kay Jesus lang. Ngayon, meron ba silang pananampalataya kay Jesus? Kung wala, bakit wala tayong compassion? They will not be saved. Hindi po tayo judgmental dito. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Maring tawagin nila tayo, ano yung katuruan na yan? Ito po ang sinasabi ng Biblia. They need to believe in Jesus Christ. They will be saved. John 3:16, they will be saved kapag sila po ay nanampalataya kay Jesus Christ. But if they will not believe, ang sabi po, they are condemned already. Do we have compassion for the people? Para po sa inyong magulang, sa inyong kapatid, sa inyong spouse, na hindi pa mananampalataya. Parati ko pong sinasabi, do not assume na hinahayaan tayo pumunta dito parehas ng pananampalataya natin. Hindi po. Sila dapat mag-decide. And we need to share. Nag-advance na ako dun sa pangatlong point natin. Living His values, holiness, compassion, truth. Ano po? Being like Christ means, yun nga po, having His character, living His values, walking in the Spirit. Yung buhay po natin, it should produce fruit. Our faith in Jesus Christ should produce fruit of the Holy Spirit. Our lives should be transformed. Ano po? Being like Christ. Be like Christ. Una, know Christ. Like Christ ngayon. Be like Christ. Ano po? It should produce fruit. Walking in the Spirit, produce fruit. Ano po mga fruit of the Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Walking in the Spirit. It should produce fruit. Ibig sabihin, meron talaga dapat transformation ng buhay po natin. Ano po? Christ-likeness is a process. Of course, it takes time. Ano po? Binabago tayo ng Panginoon. It takes discipline. Discipline ng buhay po natin. Ano po? Ano ba yung mga disiplina natin? Lalong-lalo mga spiritual disciplines natin. O, kailangan nananalangin tayo. Nananalangin ba tayo hindi lamang kapag tayo po itatanggap ng pagkain? O kaya nananalangin kapag meron tayong kailangan sa Diyos? Hindi po ba't ang pananalangin ay kagaya ng binanggit natin kanina, ito ay dahil meron tayong relasyon sa Diyos. Naglalaan tayo ng panahon. Sabi po nila, love is spelled T-I-M-E. Love is spelled T-I-M-E. You should have time if you love someone. Pastor, kulanging 24 hours kasi. Biyasa ka pa keng Diyos. Biyasa tapak keng apo Ginoo. Kaya wali 24 hours. Kapila niya pa may kulanging oras. We make time for God. Amen. Kamuan nyo na ako po ata. It's a process. Christ-likeness is a process. Discipline. Mag-pray tayo, that's a spiritual discipline. We read the Bible, that's spiritual discipline. Mag-fellowship tayo, that's spiritual discipline. You go to church, that's spiritual discipline. Ano po yung mga ginagawa po natin na para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Ano po? Kailangan ba ito talaga? Pastor, pumunta tayo sa church. Opo.
Hebrews 10:25. Huwag ninyong kaligtaan. Patapos kinakaligtaan natin. Huwag ninyong kaligtaan ng pagpunta sa mga pagtitipon kaya huwag nating kaligtaan. Ano po? Praise God. It takes time, discipline, and surrender. Surrender. Suko ang buhay natin. At ang pag-surrender po ay hindi lamang one-time surrender. It should be every day. Bakit? Alam po niyo mga kahinaan natin, napapalakas parati yan. Ibig sabihin, lumilitaw parati yung mga kasalanan para i-tempt tayo. Hindi po minsanan yan. Hindi po minsanang dedication natin sa Panginoon. Iyan po ay everyday, hindi po minsanan na surrender sa Panginoon. It should be every day. It should be every moment. Bakit? Alam naman po natin, nakakaharap tayo sa mga pagsubok. Ano po, hindi lang pagsubok, hindi mga temptations ng buhay. Parating nandyan. Kung hindi natin babantayan ng ating mga sarili, ano po, lalong-lalo na kapag tayo lang mag-isa, mahuhulog tayo sa kasalanan. Kasali po ako doon. Kasali tayong lahat. Bantayan natin sarili natin. Bantayan natin ang puso natin. Ano po? Baka nagmamataas. Baka meron tayong mga tinatago. Ano po? We should be open to God. Amen. Surrender. Kailangan po sa buhay natin. Ano po? Christ-likeness is a process. God uses trials to shape us and purify us. Ang sabi po ni Peter, I'm reading 1 Peter 1:7. This, ang sabi po niya, at ang this na yan ay mga trials, base po dun sa verse 6. This have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. God uses trials to shape us so that we be conformed in the image of His Son. Trials dumarating to purify us. Trials dumarating upang hindi tayo magdepende sa ating mga sarili, kundi sa Diyos. Trials dumarating upang i-correct tayo, upang mag-isip-isip tayo, upang ang Diyos ay kunin yung atensyon natin, baka wala na ang atensyon natin sa Diyos. At ako po, para sa akin, mas maganda yung tayo po ay dumaan sa mga ganito, trials, that will call our attention at tayo ay madadala muli sa Diyos kaysa doon na tayo ay walang nararanasang mga trials pero malayo tayo sa Diyos. Kasi mapapahamak tayo. And a life that is like Christ, kasi yung point natin, be like Christ. A life that is like Christ naturally points others to Christ. Yung patotoo natin, yung buhay natin na binago ng Diyos, it points others to Christ. Mga mahal natin sa buhay, nakasama natin sa bahay natin, na binago ng Diyos ang buhay natin. Hindi lamang binago, binago yung takbo ng buhay natin. Binago yung ating future ng Diyos. Pinagpala tayo, niligtas tayo, duman tayo sa trials, pinagtagumpay tayo ng Panginoon at pinagpala tayo ng Diyos. In the end, makikita ng mga tao, makikita ng mga mahal natin sa buhay, mga kasama natin, ng pananampalataya natin ay totoo. Pananampalataya natin ay kay Kristo. And our life would naturally point others to Jesus Christ. Alam po ba ninyo that we are the only Bible that others read?
Hindi naman sila nagbabasa ng Biblia, nakagaya natin, di ba? Dapat magbabasa tayo ng Biblia. Pero yung mga tao, ang Biblia na binabasa nila ay ikaw at ako. Ang mensahe ng Diyos ay dala-dala natin dahil ikaw ay mananampalataya. Idalhin natin ng maayos ang mensaheng ito. Amen. Our lives should be a reflection of His life and His character. Amen. Be like Christ. Be like Christ. Ano po? Pangatlo po, share Christ. Know Him, know Christ, be like Christ, share Christ. Ang sabi po ng Matthew chapter 28, verses 19 up to 20, go, make disciples. Hindi po sinabing stay sa church. Sabi po, go, should go. Ano po? Ang pagbabahagi po patungkol kay Kristo, ito po ay tawag nating lahat. Huwag niyong sasabihin, calling mo yan, pastor. Ika, ingating aus, mag-share. Ay, ali po, ay aus ko magpastor. Aus ko muna naman yung mag-share. Mapalyaring ngayon po aus magpastor. Pero aus niyo po yung magbahagi. Wow. Tawag niyo rin ang magbahagi ng salita ng Diyos. Go, make disciples. Hindi lamang po, huwag niyo po sasabihin, ikaw tawag mo yan, hindi kami. Hindi po, tawag nating lahat. Yung maaabot ninyo, hindi ko po maaabot. Yung mga kakilala nyo kasi, hindi ko naman kakilala. Yung iba. Share Christ. Sharing Christ is our calling. Lawin niya po yung Acts 1:8. Ang sabi po ng Acts chapter 1 verse 8, do not live. Ay, mali pong binabasa ko. Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses. You will be my witnesses. In Jerusalem, ang Jerusalem po ay yung pinakaloob. Sa loob. Jerusalem, ang Jerusalem natin, mga pamilya natin, mga malalapit sa atin. In Judea, yung mga susunod na bayan. In Samaria, susunod na mga and to the ends of the earth. Start tayo sa pamilya natin, sa mga malapit sa atin. But we need to share Christ. That's our calling. Ano po? Ang bawat mananampalataya ay witness. The gospel was never meant to be kept by ourselves. Salamat po sa fellowship. Salamat po. Parte po yan ng ating Christian walk, our fellowship with one another. Pero hindi po tayo tinawag na mag-fellowship lang sa loob. Amen po ba doon? Tinatawag tayo ng Diyos upang magbahagi po outside of our building, outside of our fellowship. The gospel was never meant to be kept to ourselves. Ibig sabihin, ibahagi po natin yan. Huwag po tayong maging madamot. Alam natin ito ang kaligtasan matatagpuan kay Kristo. Ang sabi po, the gospel is the power of God for the salvation of everyone who believes. Romans 1:16. Kapangyarihan ito ng Diyos upang iligtas ang mga tao. Bakit hindi natin binabahagi? Hindi naman tayong nagko-converte. Hindi naman tayong humihipo sa puso. Huwag nating gawin, huwag nating mag-step doon sa gawain ng Diyos na
Siya ang humipo sa puso ng mga tao. Hindi natin mahipo yung mga puso. Ang Diyos ang hipo sa puso ng mga tao. Tayo, ang gagawin natin, magbabahagi. Pero gawin natin yung best natin. Po ba? And we share Christ through our words. Hindi pwede na hindi po tayo magsalita. Maganda, ano po, kung mag-advance ako ng konti dun sa susunod na point, yung our works, ano po, pero, ano po, our words, we should share Jesus Christ through our words. We proclaim the gospel, we should proclaim the gospel clearly, based on Romans chapter 10, verse 14. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Kailangan nating magsalita. Kailangan magsalita tamo. Kailangan tamong share in Jesus Christ. Kaya pwedeng tamo po lang. I-share tayo po. Amen. Proclaiming the gospel clearly. And proclaiming the gospel through our works. Ano po, importante na ang ating mga salita ay ayon doon po sa ating mga gawa. Words, works, living out our faith. Magita mo pong sulu, magita mong asin ng sanlibutan. Kita mo po yung mami nano. Bali pong ing salt, wari. Siguro, bali doon natin anuan. Nano yung gagawa na ng salt? Mami lasa, ali po, gives taste. Nano pang? It preserves, le. Mo rin tuyo. Asin, It preserve. O sabi ng Lord, you are the salt and light of the earth. Jesus Christ talaga po yung light. Sabi na, I am the light of the world. Kaya pong dyan, Pero sabi na, Matthew 5:13, you are the salt of the earth. Verse 14, you are the light of the world. Ibig sabihin po, we live out our faith. People should see our works. Ano po? Not for salvation, but mag-match po yung ating sinasabi ng profession ng faith natin doon po sa mga works natin. We should be the light and salt of the world. We share Christ through our witness or our testimony. Words, works, witness. Telling Christ or telling others what Christ has done. At meron po tayong lahat niyan. Meron tayong mga patotoo ng ginawa ni Kristo para sa atin. Alam po ba niyo yung babae doon sa John chapter 4? Ano po? Nakilala niya si Jesus Christ. At pagkatapos po niyang makilala, right there and then, ipinamalita po niya si Jesus Christ. Di ba? Dapat ganun tayo. Ipamalita ang ginawa ni Jesus para sa atin. Marami tayong pwedeng masabi patungkol kay Jesus. Hindi po ba? He has done great things in our lives. Hallelujah. At marami po tayong pwedeng sabihin patungkol sa Kanya. Meron po sa John chapter 5, yung pong the Lord Jesus restored a demon-possessed man. Naalala po niyo yun. Wala pong makadaan dun sa lugar nila Ano? There was a man who lived in the tombs, ang sabi po. I will read Mark 5, verse 1. When Jesus got out of the boat, a man was with an impure spirit came from the tombs to meet him. This man lived in the tombs and no one could bind him anymore, not even with a chain. Pati niya pong supernatural strength Yung mamiya kaya, tang demon, nag-possess kaya.
For he had often been chained and hand and foot. But he tore the chains apart and broke the iron on his feet. No one was strong enough to subdue him. Diyan marakal tangag. Ito yung supernatural pa. Kaya la pwede, diyan mga sikanla niya pa. Night and day among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with stones. Makakatakot siya ng possessed na yun eh. When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. He shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? In God's name, don't torture me." For Jesus had said, "Come out of this man, you impure spirit." Kikita po natin yun. Tapos, inutos ni Jesus na yung mga impure spirit pumunta sa mga baboy. Ano po, tapos bilibilisan ko na yung istorya. Tapos, na yung demon-possessed man ay pinagaling ng Panginoon. Pinalaya. Ano po, niligtas ng Diyos. Saan po yan? Gusto lang basahin. Verse 15. When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, dressed and in his right mind, and they were afraid. Yung pong mga tao dumating kasi nakita nila yung demon-possessed man, maayos na in his right mind. Dati, walang makakatakot nga eh. Wala nga makasubdue sa kanya eh. Kahit ilang tao, kahit wala, ayon sa description ng Bible. Talagang malakas. Yung mga chains niya, yung mga tanikala na break niya. Verse 18. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Madalang po ito. Si Jesus po, siya tumatawag. Follow me. Di ba? Sinabi niya yan kay Peter, sinabi niya yan kay Matthew. No? Sino pa ba? Sabi niya, follow me. Na po. Marahil sinabi niya sa mga disciples, nag-invite ng Panginoon, follow me. Ito, ang demon-possessed man na pinalaya ng Panginoon, siya ang nagmamakaawa na sumunod sa Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon, follow me sa Kanya. Ang sabi ng verse 19, Jesus did not let him. Nagmamakaawa siya. Begged, sabi niya, to go with him. Gusto niya sumama. He begged Jesus. Jesus did not let him, but said, ito mahalaga po to, go to your own people and tell them how much the Lord has done for you. And how he has had mercy on you. The Lord has done great things in our lives. We should tell the great things that God has done in our lives. Amen. Go to your own people. And God is telling us, go to your own people. Go to your families, and tell them how much the Lord has done for you. Hingi po ako ng permiso kay Sister Mylene. Nag-share ko how much the Lord has done for her. At yung iba po marahil alam na po ito. Si Sister Mylene po, mga ilang taon ka, Sister Mylene, nung mayroong parating nagpapakita ng matanda sa'yo. Dati siyang mayroong nakakakita siyang matanda, di ba? Matagal po yun. Confirm niyo po sa kanya kung nandun po sila. At kada gabi po,
walang gabi na hindi po siya mananaginip ng masama. Tama ba, Sister Mylene? Walang gabi, walang palya po yan. 9 years. 9 years. Walang gabi na hindi po siya sisigaw dahil sa takot dun sa kanyang mga panaginip. At parati po siyang mayroong nakikitang matanda. Ilang taon din yun? 9 years din yun para makikita yung matanda. Iba-ibang mga pagkakataon. Siya rin. Iba-ibang mga mukha. Kahit sa magpuntang lugar, meron siyang mga nakikita, mga matanda. Di ba nakakatakot siya? Walang gabi na hindi ka mananaginip. Kung ikaw yun, pipikit ka pa kaya para matulog na alam mo, magigising ka sa kalagitnaan ng gabi at meron kang mga panaginip na nakakatakot. Ayan, tanungin niyo po siya mamaya. Pero pinalaya siya ng Panginoon. Ang Diyos ang makakagawa, siya lang makakagawa nun. Sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Go home to your own people and tell how much the Lord has done for you. We should always tell what God has done for our lives. At hindi lamang siya ang mayroong mga patutuo. Tayo mayroon din. We should tell how much the Lord has done for us. Amen. We share Jesus Christ out of our love for Him. We share Jesus Christ out of our obedience. Love for God. We share Jesus Christ because we love God. We share Jesus Christ. We have compassion for people. Alam po ninyo, mga tao na wala kay Jesus Christ, they will go to hell. That is the truth. Ang sabi po ng John 3:18, those who do not believe in God, do not believe in Jesus Christ, they are condemned already. Ngayon pa lang, they are condemned already. Do we have compassion for them? Alam natin, they are condemned already. And the Lord is telling us, ang kaligtasan ay na kay Kristo. Sabihin natin sa kanila. Out of our love for God, we should follow God. We should share Jesus Christ. And out of our love and compassion for people, we should share. It's not out of obligation to share. It's out of our love. It should be our love for God and our compassion and love for people. Dahil po, masakit po yung kanilang madadatnan. Ako po ay na-opera ng August 2023. At matatakot ka lang kapag hindi mo alam kasi kung, basta natatakot ka lang kasi alam mo, ooperahan, merong aalisin sila eh. Pero doon po sa nakakatakot lang yung preparation, no? Pine-prepare ka nila, tapos alam mo nga po, tapos pagdadalhin ka nila sa operating room, ikaw lang mag-isa. Nakikita mo lang mga ilaw kasi nakahiga ka eh. Pero pag nandun ka na sa operating room, kakausapin ka lang, magpapakilala yung anesthesiologist. Ako po si Doktor ganyan. Ano pong operahan sa inyo? Bilang po kayo. Tapos meron pong ilalagay na sa inyong sa UB po. Ano ba nga usda ka rin? Yung nakasaksak dito. Tapos hindi mo man alam,
nagigising ka na lang, hindi mo yung ano na, tapos na ang operasyon. Ano. Pero alam po ba ninyo, nung maalis yung mga, hindi kasi ako nakapagpabili ka agad ng pain reliever. Yung malakas na pain reliever. Nung bandang gabi po ay, the next day, po kasi, na-opera, nung malapit na kaming pauwi, hindi nakagad nakapagpabili ng ano. At naramdaman ko po yung sobrang sakit nung na-operahan ko. Sobrang, yung hindi ako mapakali, talagang pain. Talagang masakit na masakit. Yung pain na nararamdaman ko. Sabi ko kay Esther, bili ka ng pain reliever. Buti na lang, lumabas po siya, nakabili. Pero naramdaman ko sobrang sakit po. Sobrang sakit. Pero sabi nila, mas masakit pinakamasakit yung labor. Hindi naman ako nagle-labor. Pero masakit yun. Naramdaman ko po. No. Ilang oras lang yon. Ilang oras lang. Pero talagang masakit. Ano pong gusto kong sabihin? Sa impyerno po, pang walang hanggan, ang sakit. At ng mga tao doon, ang makakasama nila, yung lahat ng mga evil people. At doon ilalagay si Satanas. Dahil doon siya mapaparusahan. Kasi intended ang impyerno sa kanya. Alam natin, yung mga tao na wala kay Jesus, doon po ang kanilang pupuntahan. Yun ang kanilang destination. Hindi ba dapat nandun yung compassion natin? Di ba dapat nandun yung puso natin para sa kanila? Kung mahal natin sa buhay yan. Sabi ko nga po, do not assume na mayroon siyang pananampalataya kay Jesus. Share, no? Amen. We share Christ out of love for Him. And we share Christ out of our love and compassion for people. Amen. Share Christ. Siguro po sabihin ko ito, di baling mag-extend tayo ng konti. Meron pong 4 spiritual truths or spiritual laws na pwede nating gamitin. Pinag-aralan na po natin ito sa mga Bible studies natin. Pero maikli, sasabihin ko po. 4 spiritual laws. Una, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Mahal ka ng Panginoon. Sasabihin mo sa tao yon. That is a truth. Tama? Mahal siya ng Diyos. Magagalit ba sa'yo? Magagalit ang mahal mo sa buhay, sasabihin mo mahal siya ng Panginoon? Hindi. Problema, kahit mahal siya ng Diyos, may problema ang tao. Anong problema ng tao? Pangalawang spiritual law. Makasalanan ng tao. Separated siya sa Diyos. Kahit mahal siya ng Diyos, separated siya sa Diyos, mapapahamak siya. Dahil malayo siya sa Diyos. Ang Diyos, nag-provide po ng solusyon dun sa problem ng number 2. Ano yun? Si Jesus Christ, ibinigay ng Diyos upang siyang maging bayad sa kasalanan. Ano? That is the 3rd spiritual truth. Ano yung 4th? Kailangan niyang tanggapin si Jesus as Lord and Savior. Pagkakaroon siya ng buhay na walang hanggan.
a simple presentation of these four spiritual laws. Present natin. Sabihin natin. Mahal sila ng Panginoon. Pero makasalanan. Tayong lahat. Di ba? Tayong lahat. Naman. All have sinned and fall short of the glory of God. John chapter 3 verse 23. Kung ganon, mapaparusahan lahat tayo kahit mahal tayo ng Panginoon. Pero salamat sa Diyos, meron siyang ginawang solusyon. That is Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believes in Him should not perish. Believe in Jesus Christ. You will have eternal life. At i-lead mo siya sa prayer. Accept Him as Lord and Savior. We presented the gospel. And let us lead them to prayer. To accept the Lord. Gagamitin po tayo ng Panginoon. Meron po tayo. Gagawin po natin ngayong taon, we will win one for Jesus Christ. Just one. At yung pa pong 11 months. Kung kaya natin 3, 2, 5, 10 ngayong taon. Mga mahal natin sa buhay. Pero ngayong taon, just one. Just one. Malaking pasasalamat po ng inyong mahal sa buhay o kung sino man ang malid natin sa Panginoon. Because He will have eternal life. He will have eternal life. The Christian life is simple. But the Christian life is not shallow. I will repeat. The Christian life is simple. But it's not shallow. Saan dapat ikot ang buhay natin? Know Christ. Be like Christ. Share Christ. At hindi lang po ito sa merong tawag sa fivefold ministry. Tayo pong lahat. Know Christ deeply. Be like Him daily. And share Christ faithfully. We should ask ourselves, do I truly know Him? Is my life reflecting Christ? Am I intentionally sharing Christ? Ngayon pong umaga, let us commit as a church to a Christ-centered life. Dapat ang buhay natin umiikot sa Diyos, sa Panginoong Jesus. Amen? Pero sasabihin mo, Pastor, nagtatrabaho ako. Kahit nagtatrabaho ka, your life should be centered on Christ. Pastor, busy ako, estudyante ako. Kahit estudyante ka, your life should be centered on Christ. Pastor, dami akong ginagawa. Kaya ako naadinan pa na. Ayali po. Our life should be centered on Christ. Amen. Rooted in our relationship with Christ. Shaped by the transformation. Tayo binabago ng Panginoon. And driven by missions. No? Mission po, alam mo yung vision, yung pagbahagi ng salita ng Diyos. We will commit to a Christ-centered life. Amen. Itong lahat ay tumayo. Don't wanna go back, Lord, to the way I used to be, the way I used to live. I won't go back, Lord, to the way I used to be before you rescued me. I will not stop till every tribe and nation bows before you. I will not stop till they all see your glory, see your glory, your fire burns within
your fire burns within, burn within me with your fire burns within, burn within me, within me with your fire burns. Yes, Lord Jesus, we worship you, Lord. Your fire burns within, burn with your fire. Lift up your eyes, lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Oh, lift up your eyes, lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the rise. Worship you, Lord Jesus. Lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Your fire burns within me, burn within me with your fire. Worship you, Jesus. Your fire burns, oh, you're holy, Lord, burns within me with your fire, your fire, your fire burns within me, burn within me with your fire. Lift up your eyes, lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Lift up your eyes, lift up your eyes to see the glory of the Lord is on the earth. Arise, arise. Worship you, Jesus. Raon milading biyemi ginong Diyos. Para kilala da ka Ginoo. To know you more. We commit our lives to be like Christ. To be transformed into His likeness. Having His character, His values. And we commit ourselves, Lord, as a church, in walking in the Spirit, desiring in our hearts the power of the presence of God in our midst and in our personal lives. We commit to share Jesus Christ to our loved ones. Continue, Lord God, to put the burden in our hearts, the burden for the souls. Emi pagwalang bahala, Ginong Diyos, singutos mo to go and make disciples. Hallelujah. Abayanan mo kami po. Nakalupan ni kang pangako kay kami.
as we go and make disciples of all nations, your presence will be with us until the ends of the earth. Thank you po. Thank you po, Panginoon. Hallelujah. May we know Christ deeply. We like Him daily. And we share Christ faithfully. Salamat po. Salamat. Lord, we honor you. We thank you, Lord. Salamat po. All the glory and honor and praises belongs to you, Lord. Hallelujah. Amen.